Ay nako mga kababayan, viral trending ho yung belated happy birthday. Tapos na yung birthday ko, baka umabot tayo ng December. Ito nga mga kababayan, ano kasi, ewan ko ba rito. Viral trending ho yung ginawang press con ni Yusik Attorney Claire Castro. Kasi according kay Yusik Attorney Claire Castro, dyan na rin sa administrasyon Marcos natin, wala tayong oil crisis ngayon. Wala naman talaga. Wala naman talaga tayong oil crisis. Kasi mga kababayan, nami-misinterpret ho nila yung word na oil crisis. Kasi pag sinabi kasing oil crisis, actually nag-post na nga ako sa Facebook ko kasi nakikita ko yung mga kaibang kaibigan ko sa Facebook nagko-comment. Kasi 'di ba press one, 'di ba ganun pagka nag-comment yung mga friend mo sa Facebook, nakikita mo nag-comment sila dun sa video. Kaya ako hindi ako pala comment sa mga video, nag-ano lang ako. Nag-bubrus lang ako ng Facebook. Yung iba nakikita ko, mga nagko-comment sila. Kasi, ganito kasi sinabi ni Yusik Attorney Claire Castro. Ano lang naman ito, singit lang natin. Singit lang natin mga kababayan. Saan ba yun? Ito. Ito sabi ni Yusik Attorney Claire Castro. Okay. Okay. Pag sabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinokonsidera na meron tayong oil crisis dahil kompleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Ayan sabi niya rito, tama naman daw ganito, wala tayong oil crisis kasi sapat, meron tayong mga langis ganito. May mga nagko-comment, anong oil crisis? Wala, mahal-mahal lang. Hindi niyo kasi naiintindihan. Pag sinabi kasing oil crisis, ang pinag-uusapan, kung mayroong sapat na supply ng langis dito sa atin or nagkukulang na. Yun yung salitang oil crisis. Iba yung usaping presyo. Pag sinabing usaping presyo, yung mahal yung pag-angkat natin sa Middle East. Wala naman talaga tayong oil crisis, sapat. Sapat ang ating, sapat yung supply ng langis. Ang problema ng Pilipinas, mahal ang pag-angkat ng langis sa Middle East. Nami-misinterpret nyo kasi yung oil crisis Nami-misinterpret nyo yung oil crisis. Parang bigas lang din yan. Di ba ang bigas, nagmamahal. Di ba ang bigas, meron ba tayong bigas crisis? Wala. Ganun lang yun. May sapat tayong mga bigas, may sapat tayong mga pagkain, walang crisis sa mga pagkain. Ang mahal, mga bilihin. Parang langis lang din yun. Ganun lang din yun. Sapat ang supply, wala tayong oil crisis. Pag sinabing oil crisis, ang pinag-uusapan, ang ibig sabihin, kung sapat ang langis, hindi nagkukulang. Yun yung oil crisis. Pero pag sinasabing presyo, ibang usapan yun. Pag-angkat ng langis yun sa Middle East, yun ang problema natin, hindi oil crisis. Iba, nami-misinterpret po. May comment doon. Ano oil crisis? Wala tayong oil crisis, ang mahal-mahal, ganito, 100 plus na ganito. Tingnan nga yung, pakinggan nyo nga ho yung kanyang press ko, no? Okay. Pag sabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinokonsidera na meron tayong oil crisis dahil kompleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Sapat, kompleto. Kaya hindi pa pwedeng matawag na may oil crisis tayo ngayon kasi sapat. Meron tayong mga pondo, hindi tayo nagkukulang. Ang problema natin, mahal yung angkat, mahal bumili. Kumbaga, mahal mamakyaw ng tindahan ng langis doon sa merkado. Yun yung ibig sabihin. Yung iba, dami nagko-comment doon sa comment section. Hindi maintindihan yung mga pinag-uusapan sa press con. Nami-misinterpret kasi nila yung word na oil crisis.
nami-misinterpret nila oil crisis. Akala nila pag sinabing oil crisis ang pinag-uusapan presyo. Hindi. Ang pinag-uusapan pag sinabing oil crisis, yung supply, kung manipis o makapal. Kung meron pa bang tayong sapat na supply para itinda. Hindi yung pinag-uusapan yung presyo doon. Okay. Liwanag, children. Ito mga kababayan, actually saglit lang naman itong ating live. Pakinggan muna natin ito si Lovely Granada, ha? Yung vlogger, yung pinasikat ng mga DD shit. And then, this socio-political Pakinggan lang ho natin ito, ha? Pakinggan lang ho natin. issues, pero hindi ako heavy on politics eh. Kung nakapag-Facebook lang and then, may issue, so nagko-comment lang ako. Like in the past, 2016 to 2022 yata, I thrived in the comments. Tapos, more on Facebook texts kasi ako. Dati pa naman akong talagang against sa mga Duterte since nung kampanya ni former President Rodrigo Duterte. So, mga rape jokes niya until nung naging presidente siya, sa mga pagmumura niya sa Diyos. So, talagang pati yung fake news, disinformation, so talagang sukang-suka na ako kahit noon pa. Pinapatitis ko rin yung mga church members namin, especially the leading ones, the serving brothers and sisters na openly na sumusuporta sa taong, Teka lang ho, proud sa pagpatay. And then, this really led me into a decision na, okay, kung openly yung sinusuportahan ang taong minumura ang Diyos, then I had better openly resist as well. Kahit na sa church namin, we don't really... Natatawa nga ako no? Dapat siguro kung kahit taga-suporta ka ni Digong, kung minura ni Digong yung Diyos tapos minura si Pope Francis, dapat mag-ano ka na dyan, uurong ka na, magwi-withdraw ka na ng suporta, di ba? Uurong ka na ng suporta. Gawin mo sa ibang relihiyon yan. Ay,